Okay, naku, eto pag-uusapan natin talagang nagisa na po. Kung kasama po kayo, nanonood, subscribe po kayo sa akin, pagka ganito pong may hearing at iniimbestigahan itong patungkol sa Kongreso, ay sana makasama ko kayo live na panuorin natin sabay-sabay. No? At ito na po, ginisa na ang Kongreso. Ngayon lang po nangyayari yan. Nag-aaway ang Kongreso at Senado. Kaya nga po ito ang nakakapagtaka dito. Ito si Mamshi at si Tamba, napaka-divisive po nitong dalawa na ito. Hindi natin maintindihan anong klaseng pag-uugali ang meron itong mga ito, ha? At mamaya pag-usapan din natin si Marcoleta, parang nga nag-iiba ng tono. Grabe, grabe. O syempre, shout out sa mga DDS, shout out po sa inyo. Okay, ang fist bump po, wag nating kakalimutan. Matindi tong binitawan ni Tatay Digong, kaya hindi natin dapat bitawan yung speech niya. Kailangan lagi may follow up. At isa po sa sinabi niya, ito pong si Lisa, itong si Mamshi ay power hungry. Siya nga yung gustong manatili. At ito si Tamba ay nagagamit. Meron ng Mamshi tandem. Ito yung kung merong bangag team, ito yung parang binabanggit ni Tatay Digong na sila Marcos, sila BBM. Ito na mga tambangag team, ito yung composition ni Tamba at ni Lisa. Ganyan po yung dalawang yan. Alam mo, sasabihin ko sa inyo, yung talagang napag-usapan namin ni Tatay Digong doon sa interview. At nabanggit niya ito si Lisa. Maya-maya po, pag-usapan natin yan. Pero yan po ang punot dulo niyan. Napaka-divisive. Alam mo, kahit sa mga vloggers, may mga ganyan. Gusto hinahati-hati lahat. May mga, ewan ko lang sa inyo but as far as I know, pagka ang tao ay hilig mag-divide ng mga grupo or kung ano-ano man, yan po ay may pagkataning. Oo, di ba ugali yan? Ugali yan nung nasa ibaba. Mga damonyo, yan sila Gusto nilang dinidivide. May maayos na nangyayari, dinidivide. Bakit? Insekta. Ang mahilig sa division, may insekta sa katawan. Insecure. Hindi sila secured sa kanilang power, hindi sila secured sa kanilang katauhan, hindi sila secured sa kanilang karakter, hindi sila secured sa kanilang kung ano mang pera meron sila. Insecure. Hahatiin ka niyan. Pagka hindi ka pabor sa kanila, hahatiin nila, gusto nila, sila lagi ang nasa ibabaw. Hindi niyang kaya na makisalamuha. Ganyan-ganyan po yung mga yan. Yes, no? Si Marcoleta naging abogado ng mga tambangag. Ayan, nahatiin na natin. Ang tambangag, ang team tambangag, ito si si Tamba at saka si Lisa. Ang team bangag, mismo si Marcos. Yan po sinabi ni Tatay Digong, sinusundan ko lang. Kaya kailangan lagi nating sinusundan yan. Huwag po nating kakalimutan. Ulit-ulit, Si Martin, huli ka na. Kaya nga eto una pag-usapan natin, isa to sa Senate hearing kanina. Doon sila nag-meeting, if I'm not mistaken, doon sa townhouse sa Forbes Park. 2 bahay pa yon. Hindi ko alam kung tama ang pagkakaalala ko, Forbes Park, pero to that level po yung subdivision. Very, very high-end. Top tier po yung subdivision. Doon sila nag-meeting, 2 bahay, at ito ay bahay ni Tambaluslos. Tapos magpapalusot sila na hindi raw si Tambaluslos ang nasa ilalim sa pagtulak nitong PI. Pero doon sila nag-meeting sa bahay ng PI, kaya barado po sila kanina Bakit kayo nag-meeting ng PI pero hindi kasali si Tamba dyan at hindi si Tamba nag-imbita? Lintik, no? Ang galing, no? Pwede ko kaya kayong imbitahan isa-isa at mag-party tayo doon sa bahay ni Tamba? Hindi si Tamba ang nag-imbita? Iba ang nag-imbita? Pwede pala yun. Sana all.
Sinong niloloko nito mga ingas na ito? Bakit gano'n? May nagbobolahan 'tong mga ito. Hindi po puwede 'yun. Kahit saan mong tingnang anggulo, kahit ikaw ay anong kulay ng iyong political, team, imposible na mag-i-invite ka ng hindi mo bahay at walang go signal mo. Aba'y gusto mong mabaril do'n, basta ka lang papasok. So doon po binuo itong pirma-pirma na ito. Doon na plano at doon nga napag-usapan itong, mga budget-budget. Oh, nasa Senate hearing po 'yan. 'Yang Forbes Park 'no, oh, 'di ba? Kita mong kalokohan. Tapos hindi nila maamin na diretso na nasa ilalim ng Congress ang pagtulak diyan. Ang sabi lang nila, hindi raw mapapabilis kung wala ang tulong ng Congress. O di ano pa 'yun? Hindi People's Initiative 'yan. Tamba Initiative 'yan. Congress Initiative yung pirma-pirma na 'yan. Huwag na tayong maglokohan. At ito po yung sinabi sa amin ni Tatay Digong nung, off camera doon sa aming interview. Sa katunayan medyo pinuri niya pa dun si Marcos. Bagamat yung bangag issue sabi niya bibitawan niya yun someday pagka nagkaroon ng, kinakailangang bitawan. Binitawan niya na yun sa'min pero ito si Marcos sabi niya user naman ito. Ang problema lang talaga dito yung asawa. At binanggit din naman ito ni Tatay Digong sa speech. Yung asawa kasi ang manipulative. Siya talaga ang, dahil ito si Marcos may pagka-spoiled brat, alam naman natin laki sa yaman, 'no? Yung gitna po hollow, walang laman. And I suspect ang ibig niya sabihin dun si Marcos. Kaya yung mga nasa paligid ang nagpapatakbo, which is Lisa at saka si Tamba nga. At nabanggit din naman ito sa speech ni Tatay Digong, 'no? Andoon naman kung iisa-isahin niyo 'yun, yan pa yung sinasabi power hungry. In short, sa aking pagkakaunawa, si Marcos is clueless sa nangyayari or hinahayaan na lang niyang mangyari kasi hindi kaya nung kanyang weak personality at total posibleng makinabang naman siya sa dulo, hayaan na lang niya. Hayaan na lang niya mangyari yung hindi naman niya kayang panindigan. So, he just let Lisa, Mamsi, and Tamba. Sila na lang. No, ako dito sa Gedli. Anyway, ako rin naman makikinabang. Anyway, hindi ko rin naman arok. Hindi arok ng aking pag-iisip, hindi arok ng aking personality, yung banggaan na ganyan. Papansinin mo si Marcos, si BBM, takot yan. Lagi yan sa gilid. Pagka mga ganito, ang ano niyan, laging tahimik. Hahayaan niya yung iba. Ngayon ang nangyayari ganon. So ito sa PI, nagsalita siya, hindi siya sinusunod nito si Tamba, malamang may utos din ni Mamsi, hindi niya kaya yung personality nung dalawa, makinabang na lang siya, kaysa bungangaan siya araw-araw. Yan naman yan, nilatag din ni Tatay Digong sa speech niya. Ako po ay hinihimay ko lang kung paano na idatalye sa amin. Kasi yan daw, napaka-spoiled, which is public knowledge naman. Spoiled niyan, hindi niyan alam kung anong nangyayari sa ground. Lumaki yan na may pera, yung posisyon niya parang nailatag lang sa kanya. So, hindi niya alam eh. Kaya insensitive yun ang ginamit na parang walang amor sa tao. Hindi niya ramdam yung nangyayari sa ilalim. Kasi nagsimula siya sa ibabaw na eh. Nakuha niya ang pwesto sa ibabaw na nang walang kahirap-hirap. Kaya ang nangyayari, ito mga kababayan ko huwag nating kakalimutan, never cut corners. Never. Kasi doon po tayo natututo. Kahit ano pong karir natin, yung every step, natututo po tayo. And
lagi po nating tatandaan, comfort destroys usefulness. Kaya ito masyadong komportable. Kaya nga sabi niya, wala yung gitna. Wala. Zero. Vacuum. Kaya nagkakaroon tayo, merong vacuum of leadership. Kaya ngayon lumulutang etong pangalan ng Duterte. Kaya itong dalawa, sila ang nagmamaniobra nito. Kasi hindi naman sumusunod pansin nyo? Kaya nalilito ang taong bayan Magbibigay siya ng statement, pero ibang nangyayari sa ilalim. Yun, ampaw, yung gitna, walang laman. Ang masakit nito, ang binoto nyo ay si Marcos, hindi si Lisa. Ang binoto nyo, si Marcos, si BBM, hindi si Tamba. Doon po tayo nagkaproblema na matindi. Iba na po ang gumagalaw ngayon. At siguro naman public knowledge, kasi natanong din namin ito. Mabubuo pa kaya ang unit team? Ang sagot, hindi ko alam. Pero si Amy tsaka si Lisa, malabo magkasundo. Ito po nagiging problema pagka yung family setting ay may dysfunctional. Kasi alam natin, as we all know, the father is the leader. Diba? Kahit naman anong reliyon mo especially if you are a Christian, the father is the leader. If the father ceases to be a leader, problems will always come. Sunod-sunod na po problema niyan. If you hindi po ako naging sexist, talaga naman yung ganyan ang nangyayari. Hindi ibig sabihin magiging bossing. Being a boss and being a leader is different. So kung may problema sa leadership sa kanilang family, how much more ang buong Pilipinas? Mahirap talaga pagka merong Andoy. Pagka merong Sansuwi. Ano yung Andoy? Andoy Disaya. Ano yung Sansuwi? Sansunsut uwi. No, alam naman natin yan. Pag ang babae na ang nagbida-bida, wala na, tapos na tayo. Sabi ni Lisa Sabido, we all support Duterte's rally in Davao at marami pa po yan. Stay tuned po dito kay Coach Oli, maraming mangyayari. Sa katunayan, medyo nagmamadali ako ngayon kasi after this, we have a meeting. No? So, we need to water the seed na itinanim ni Tatay Digong. Kailangan natin niyang diligan, kailangan natin yang palawagin. At marami pa po ang mga susunod. So get ready po. No? Wala po akong sinasabi. Basta ang punto ko lang, we follow the leading of Tatay Digong. Kasi po si Marcoleta kanina, iba na ang tono. Parang nilalaglag pa ang Senado kasi kung hahayaan natin ang Senado, walang mangyayari. Sa madaling salita, tutuluyan pa rin. Tutuluyan itong PI. Bagamat promeno na ang COMELEC ng kaunti, siguro natinag sa speech, siguro nasabihan ni Marcos na tigil nyo muna yan kasi mainit na ako nadadali dyan. Marcos, kailangan mo magsalita. Pagka hindi talaga natuloy yan, mangyayari yung sinabi ni Tatay Digong. Magagaya ka sa tatay mo. Alam mo yung yung nangyari sa tatay niya, ito naman ay nangyayari madalas sa mga Pilipino, sa lahat halos, no? Usually, nagiging curse Yung maling nagawa ng ating mga magulang ay nagagawa din natin.
Hindi ibig sabihin naniniwala ako sa sumpa, pero nakikita kasi natin, totoo yan, eh. Kung anong nakikita ng bata, hindi nila alam, nagagaya nila at nia-apply nila. Pansinin ninyo kung anong hindi ko nilalahat, pero marami kung anong nagawang kasalanan ng tatay nagagawa ng anak. Hindi nila alam, para sa kanila naja-justify na nila yung mali, ta's ginagaya nila. Hindi lahat, pero maraming ganyan. At ngayon nakikita nyo, the history will repeat itself. Ang problema kasi naging gahaman, una, ang tatay sa puwesto, 20 years, eh. Aminin man nila or hindi, nagagaya nila ngayon. They want to stay in power like the dad, like the father. May problema saan? Sa pagnanakaw. Anong nangyayari ngayon? Kaliwat kanan ang balita na pera ng taong bayan ay kinukuha nila. Same, di ba? Pangatlong problema, sinong nangunguna di umano? Si Imelda. Same ngayon, sinong nangunguna? Si Mamsi. Pangapat, diktator ang tatay. Ngayon, diktador. Pag hindi nila type ang channel mo, pasasarahan. Again, hindi ko nilalahat. Pero you observe. Hindi lang sa pamilya ni Marcos, sa maraming pamilya. Bagamat hindi lahat, nauulit yung mali. And here we go again. Nauulit. Pumasok kang as presidente, hindi mo matatapos, palalabasin ka ng taong bayan gaya ng tatay mo. Marcos, pag hindi ka kumilos, pagka hindi mo tinanggal yan si Tamba, pagka hindi mo tinigilan yung PI, too late, nagwa-warning si Tatay Digong. Ilang beses nagwa-warning si Tatay Digong bago siya nag-speech nung linggo. Hindi kayo nakinig, nagsalita siya. Ngayon, nagsalita na siya, pag hindi nyo pa tinigil yung PI na yan, tapos kayo dyan. Ang taong bayan, wag po tayo padalos-dalos, payo ko lang sa taong bayan. Antayin natin ang panawagan ni Tatay Digong kasi meron tayong totoong leader, hindi weak ang ating leader. Naaalala nyo before, relax lang kami kasi relax lang si Tatay Digong. Ang binabakbakan lang si Tambaluslos. So binabakbakan natin si Tambaluslos. But ngayon, binakbakan na niya si Marcos, bakbakan din natin si Marcos. Antayin natin ang lead ni Tatay Digong. For sure, may parating pa. Hindi ko alam kung ang sasabihin niya, EDSA, etc., etc., pero meron na po siyang command sa mga kinausap ang sundalo at militar. We'll see. But then again, huwag kayong gagalaw. Hindi po pwede yon, illegal po yon. Relax lang tayo, but be ready. Okay? Be ready sa sasabihin ni Tatay Digong. And for sure, maririnig nyo sa mga banateros yan. At sa mga media. Okay, kaya kalma lang. Kalma lang. Yet, be ready. Okay? Siyempre, may paplantsahin yan si Tatay Digong. Hindi yan basta-basta gagalaw ng hindi planchado. So, antayin natin. Then saka tayo nang hindi tayo nagkakaproblema. Abang-abangan po natin si Tatay Digong. Yan ang gusto ko. Be ready. Pero relax, huwag kayong gagawa ng illegal sa batas. Wag. Relax lang. Basta naka-ready lang kayo. Okay? Kaya ako, bibili na ako ng mic. Nang sa ganun, magtawag si Tatay Digong. Nasira kasi yung mic ko sa pagbibideo ko sa labas. Kaya yan, tama. Chill lang, but be ready. Be ready tayo. Kasi alanganin nito parang itutuloy. At tingnan nyo po yung si Lisa, nilagpasan si Sarah. So definitely, ramdam na niya. At si Amy nag-all out na. At alam naman natin, public knowledge, hindi magkasundo si Amy at saka si Ma'am Shi. No?
So hayaan natin mag-develop. Huwag natin pilitin, baka hinog sa pilit, no? So, stay tuned parati. Stay tuned sa mga DDS vloggers, especially sa Banateros brothers, dahil lalong-lalo na kay Banat Bay, siyempre kasi yan ay talagang may direct communication kay Tatay Digong. So direkta po yan. Kaya makakadinig po tayo. Kalma-kalma lang, ha? Ang importante, wag natin ililigaw ang usapin. Wag natin hihiwalay doon. Ang problema ngayon, yang Bangag Pilipinas. Ang problema ngayon, yung PI na yan, dapat ma-stop yan. At definitely, pag yan pinilit, aalma talaga si Tatay Digong. And then, we will follow and take his lead. Pag umalma na si Tatay Digong, at ang alam kong last straw niyan, pag pinagpilitan niyang PI na yan. Pag inilusot yan, handa kayo. Ngayon, nag-o-observe lang yan kasi binabanatan ng Senado. Pero pag, alam mo naman, marami yang sa Congress eh. Pati nga si Marcoleta, iba na tono. Diba? Okay? Basta lahat ng gagawin natin dapat legal. Sa legal po tayo, no? And ang gagawin naman ni Tatay Digong kung sakali magko-command yan ay dun lang sa legal na galawan. I'm sure maraming kausap to kasi noon sa rally, maraming nagsasabi ang daming generals. This will be, sabi nga if magkagipitan talaga, this will be the game of the generals. Same thing no nangyari sa tatay niya. Ang nag-take over naman doon ay yung mga generals. Enrile at saka si Ramos, di ba? Boss Oli, sa totoo lang, naghihintay lang kami sa inyong anunsyo mula kay Tatay Digong. Kahit ano mangyari sa salita, na mangyari, isang salita nyo lang sa Banateros. Yes, salamat po. Kita nyo naman, ha? Tayo pa rin ay Tatay Digong up to now, no? At pagpalain nyo kasi mas marami pa kaming gagawin ngayon. No? Sabi ko nga, mamaya lang may meeting. No? Abangan po ninyo yun kasi may ilalabas po kami mamaya. Ng Banateros. No? Hindi ko muna masabi kasi baka ma-preempt. No? Pero tuloy-tuloy po to. Tuloy-tuloy. Hindi po payagan. Kung nakarinig nyo po yung live ni Banat Bay kahapon, he is all out now. We are all out now. Why? Because Tatay Digong is all out. Hindi po natin pwedeng papayaan si Tatay. Bordering yung mga speech ni Tatay Digong sa sinasabi nilang sedition, etc., etc., no? So, and sigurado ako papahayaan na nila ng ICC, talagang iipitin siya ng ICC. We cannot allow na mapabayaan natin si Tatay Digong. Ang laki po ng tinulong. Hindi ito dahil baka DDS ako pero nakita naman natin who is the best president. Ang laki ng ginawa ni Tatay Digong. At alam nyo naman ako, tingnan nyo yung title ko dyan, Coach Oli kontra Durugista. Matagal na po yan. Bago pa nag-issue ng bangag, hindi ko po pinalitan yan. Ayoko talaga ng droga sa Pilipinas. Kaya mapansin nyo, hindi po kami sumuporta ron. Kasi alam na namin dati pa. Hindi namin sinuportahan yun. Sasabihin, kaya kami minumura dahil hindi kami sumuway kami kay Sara, hindi kami DDS. I'm sorry. Kontra Durugista po ako. Madaming pamilya sinira niyan. Maraming napatay dahil dyan. Maraming nagahasa dahil dyan. Maraming bata nagahasa dahil dyan. Kasi hindi po kayang gawin ng normal na tao yan. Karamihan ng kayang gumawa niyan ay mga durugista. Kaya yan po, hindi lang yan pinalitan ko dahil nagsalita si Tatay Digong. Matagal na po yan yung Coach Oli kontra durugista nakalagay. Matagal na po yan. At ever since, marami akong nagawang kasalanan. Pero pagdating sa droga, ayaw ko talaga niyan.
kaaway tayo diyan. Huwag niyong subukan, masisira buhay niyo diyan. Ang masakit niyan, masisira pamilya niyo. Kaya nga kahit na sabihin ko marami akong kalokohan nung kabataan ko, kahit isang hawak ng marijuana o rugby man lang, hindi ako nagsubok. Dahil inaaraw-araw kami ng tatay namin diyan, eh. Iwasan niyo 'yan, iwasan niyo 'yan, iwasan niyo 'yan. Masisira kayo diyan. Yung sinabi ni Tatay Digong, sinasabi na ng tatay namin 'yan. Masisira buhay mo diyan, masisira pamilya mo diyan, tapos ang career mo diyan. Kaya galit ako diyan. Especially nakakabalita ako, mga kabataan, underage nire-rape ng sariling tatay, ng tiyuhin, dahil sa durog. Ayoko niyan. And paano tayo susuporta sa isang presidente na bangag dati hanggang ngayon bangag pa rin? Kahit nga si Tebes, hindi niya hinayaan 'yan. Kumampi pa rin siya dito sa mga Duterte. Bagamat nagkaproblema siya dati sa droga, pero ngayon pinaninindigan niya na 'yan. Delikado po talaga 'yan. At ngayon kampi na si Tebes, pati dito sa Against People's Initiative. Ang Negros is not for sale. Kaya hindi po pwede. Kailangan niyang patunayan, yan po isigaw ninyo. Ano ba tayo, bangag Pilipinas na tayo? O kailangan merong drug test, hindi po pwede, huwag kayong papayag ng ganun-ganon, huwag niyo iligaw, huwag niyo ilagaw sa fentanyl. Tapos ikukulong niyo yung dating presidente na nagsilbi, inalis ang krimen sa kalsada. Bagamat hindi niya totally na nasugpo ang droga sa Pilipinas, magsabi nga kayo, sino ang nakapagpababa ng droga sa Pilipinas gaya ni PRRD? Meron ba? Sinong presidente? Ngayon balik na naman ang droga. Sino nakapagpababa? Sige nga, sabihin ninyo, bukod kay Tatay Digong, meron pa ba ibang taong nakapagpababa? Tapos ipakukulong ng ICC? Ito lang tawag ko sa inyo mga kababayan ko. Pag nagkataon niya na talagang ipadampot, sana andun kayo, andun tayo, nakasuporta kay Tatay Digong. Kahit ikaw po ay nasa ibang bansa, makakatulong ka. Ipagsigawan nyo na hindi yan pwede, ayaw nyo yan. Lahat po makakatulong kahit wala ka sa Davao, nasa ibang bansa ka, nasa bundok ka, nasa probinsya ka, nasa Manila ka, pwede. Mag-iingay po, ipapakita natin. At kung magkakaroon ng rally, I don't know yet, but you can support in all ways. Ito, hindi po tayo nangingi ng pera, hindi po pera sinasabi ko support. Yung kayo ay nakasuporta sa inyong mga social pages. Tandaan po natin, si Tatay Digong ang isang nagpanalo diyan. Bukod sa totoong magaling siya, bukod sa totoong may karisma siya, alam na natin yan lahat. Pero isa sa nakatulong sa kanya na hindi natin pwedeng makaila ay social media. So, malayo ka man o malapit sa Davao, pwede kang makatulong through social media. Malakas po impact niyan. Sabi ni Lorena, sabi nga ni Mayor Baste, bumabawi na ngayon ang mga drug lord dahil sa 6 years lugi, kaya ngayon bawi-bawi na sila dahil wala na si Tatay Digong. Correct. Diba? Pag pinagtanggol ka ng isang tao, pag pinagtanggol tayo ng isang presidente, pag siya naman ay nagipit, I think it's our responsibility na tumulong. Malaki na itulong niya. Isipin nyo, hindi tayo sumubsob ng pandemic. Isipin nyo kung si Marcos ang presidente nung pandemic, subsub kayo, kaliwat ka. Ngayon nga, subsub tayo, wala sa pandemic . Subsub kayo lahat. Iisipin nyo, subsub na tayo sa pandemic, tapos nangingialam pa si Lisa at si Tambaloslos. Said tayo lahat dyan. Shy Wanderer, yung ibang supporter ni Sara nag-aabang lang kaysa kailan siya kakala sa Uniteam.
Ay naku, hindi ko masagot po iyan patungkol kay Sarah, no? But, kami po, we support Sarah. Pero uulitin ko yung ginawa namin nung 2022. Suportado namin si Sarah, gusto namin si Sarah, anak siya ni Tatay Digong, pero hindi namin sinunod nung sinabi niya, iboto nyo ang bangag. I'm sorry, kontra-durugista po kami. Ayaw namin sa bangag dahil yan ang sinabay ni Tatay Digong. Ngayon, hindi ko alam kung kailan siya kakala sa Unity. We respect her kasi Vice President siya, nasa admin siya. But to cut the long story short, ang queue natin, ang leading natin, kung ikaw ay DDS, ibig sabihin diehard Duterte supporter, kay Tatay Digong po yan. So, gaya nung ginawa natin noong 2022, gaya ng ginawa ng Banateros noong 2022, kay Tatay Digong kami sumunod. Kung sakaling magkakaiba ng stance si Tatay Digong at si Sara, kay Tatay Digong kami. Yes, we love and respect Sara Duterte, but pag magkakaiba, huwag kayong papabudol. Kasi dyan nabudol yung mga ibang DDS, dyan sumunod. Tayo, huwag na tayong mabudol. Huwag tayong tanso. Dapat natuto na tayo. Ang susundin natin ngayon si Tatay Digong. Naintindihan po, hindi po kami galit kay Sara. Pero I think we should follow the leading of Tatay Digong. At galit na rin yung dalawang kapatid. Alam mo, naiintindihan ko sila, lalaki ako eh. Kasi tatay, kantiin mo ng lahat, wag lang yung anak kong babae. Talo-talo tayo dyan. At naiintindihan ko rin yung mga kuya. Kasi ganyan yan eh, protective yan dun sa babae nila. Nakikita nila, ginagago si Sara, wag na natin paikot-ikutin. Ngayon, hindi ko alam kung anong play ni Sara. But I'm sure, alam na alam ni Tatay Digong. And I'm sure alam ng dalawang kapatid, si Pulong at saka si Baste. Ramdam ko eh. Ramdam ko yung pagkalalaki nila eh. Di ba minsan, hindi ko sinasabing tama yan parati, but ganun tayo na wired ng Diyos eh. Protective tayo dun sa babaeng mahal natin sa buhay, anak natin, kapatid, di ba? Asawa. So, yes, I'm telling you, please support Sara Duterte. Pag nagkaiba, as always, gaya ng ginawa natin dati na mga hindi nabudol, Tatay Digong, hindi tayo mabubudol. Actually, ang nabudol, yung nakinig sa mga vloggers na sinabi, iboto si Bangag. Kung kayo ay nakinig lang kay Tatay Digong, hindi ko kayo maintindihan. Kung kayo nakinig kay Tatay Digong, napakaliwanag na. But anyway, tapos na yon. Ako'y nagpapaalala lang kung sakaling, kasi may nagsabi rito, si Sara parang nandun sa kabila. May normal yon. But anyway, hindi kayo binudol ni Tatay Digong. So doon tayo pupunta.